Kumusta? Grabe, nitong nakaraang linggo nga pala ay nagkaroon kami ng fellowship ng care group ko. Sa mga di nakakaalam, ang fellowship nga pala ay isang gawain sa church para magkaroon ng bonding ang bawat isa. Apat nga pala kami sa care group ko. Ako na leader nila, si Moises, si Vincent at si Carl. Ito nga pala ang unang fellowship namin sa taong ito. At ito rin pala ang ating kwento vlog number 2. Grabe, nakakadalawa na tayo at sana mag-subscribe ka na sa YouTube ko. Pero kung ayaw mo, sige po. Joke lang. Kakain nga pala kami ngayon sa Parisan. Pero bago yun, umorder muna kaming milk tea sa Big Bro. Bale, ang in-order ko nga palang flavor ng milk tea ay hot and spicy. Tapos sila naman ay chili mansi at barbecue. 3 pares at 1 lechong kawali naman ang in-order namin na meal. Kaya lang, hindi raw available ang lechon kawali. Kaya kawali na lang ang inulam ni Vincent. Joke lang. Sobrang saya nga pala nila without knowing na maghuhugas kaming pinggan mamaya. Wala kasi kaming pambayad. Sinabi ko lang sa tendero na vlogger ako. Huy! At dahil kwento vlog to, magkukwento na ulit ako habang nagti-timelapse kami. Pero bago yon, sa darating nga palang linggo ay meron kaming youth anime. Nandyan na sa poster na yan ang lahat ng details. Kaya kung gusto mong pumunta, tara na bi, sama ka na. So ayun na nga, ito nga pala ang chika. Alam nyo ba, na Feb din ako dumating sa church. Magsi 6 years na nga ako sa Feb 17. Grabe, ang bilis ng panahon. Tanda ko pa nga noon kung paano ako naging chismosa. Nagsimula. Kasi naman mga bi, sa sobrang chismoso ko, abay tinanong ko ba naman yung best friend ko kung anong meron sa linggo. Siyempre, super chismosa ng person. Kaya ayun, ito ang narating ng pagiging chismosa. Pero ayun na nga, nung dumating ako sa church, may mga status na nakalagay ron kung anong group mo. At napunta ako sa Taken kahit wala naman akong honey bun sugar. 3 lang, pero hindi nila alam. Joke lang. Nag-asawa nga pala ang kasama ko noon. Pinagawa pa nga kami ng cheer noon at dahil cheer yun, nag-knock-knock kami para connected, diba? Bali sa knock-knock nga pala namin, ikinanta namin yung song na kahit kailan. Tapos hindi makuha nung isa yung tono kaya tinanong niya sa akin. Pagkakanta ko, sabi niya sa akin, gawin niya raw akong singer. Kaya ayun, simula noon, umasa na akong magiging singer ako. Pero alam nyo, sa araw ring iyon din yung panahon na dry ako sa love. Kasi yung love, minsan ko lang din hinanap sa iba. Love na di lang tungkol sa romance. Love na meron ding touch ng family. A something belongingness. Alam nyo kasi, mahirap talagang hanapin ng love na kaya kang tanggapin. Mahirap humanap ng pag-ibig na tunay. Na walang kahit anong pero. Kaya minsan may mga pagkakataong sinasarili ko na lang ang lahat. Wala naman kasing nakikinig sa akin. Pero alam nyo, noon ko lang din naramdaman ang tunay na pag-ibig. Yun bang relationship ng shepherd at ng sheep na handa kang hanapin kahit iwanan ng shepherd ang 99 sheep sa kulungan. Nagkaroon ako ng assurance na may magmamahal at nagmamahal sa akin. Siyempre si Jesus yun. Sa kabila man ng aking pag-iisa ay alam kong ni-reach out niya ako. Dahil mahalaga ako sa kanya at minamahal niya ako. Kaya kung nafe-feel mo na walang nagmamahal sa'yo, huy, mahal ka kaya ni Jesus. Kung iniisip mo namang hindi ka love ng crush mo, wala na akong magagawa ron. Ang mahalaga, mahal ka ni Christ. Mahal tayo ni Christ. Gusto kong sabihin sa yung nire-reach out ka niya. At matutuwa siya kapag nahanap ka na niya. Sabi nga sa Mateo 13b, He rejoices more over that sheep than over the 99. Nagsasaya ang isang pastol kapag nahanap niya na ang sheep na nawawala. Kaya huwag mong isiping iniwan ka ng lahat. Hinahanap ka ni Jesus. O siya, humahaba na ang kwento ko. Salamat sa pananitili hanggang dulo. Iyon lang at lagi mong tatandaan na Jesus loves you. Paalam!